So, rumekta ho tayo dito sa ating tatalakayin, mga bossing. Asan ba yun? O eto, naalala nyo po si Glenn Chong, mga boss? No? Chi, One Squad Forever, Pitik ni Peter, BMB, Ma'am Chris Rose, Josing Astillero, Beauty, Just Vincent, mamaya na iba. Singit-singit lang muna, ha? Naalala nyo ho si Glenn Chong, mga kababayan? Nung unang panahon ng kampanyahan ho, mga bossing, si Glenn Chong, lagi pang nasa headquarters, di ba? Ang sinisigaw niyan, eto na, nagsasalita na ang taong bayan, pinipili na si Pangulong Bongbong Marcos. O yan, ganyan yung sigaw ni Glenn Chong, mga bossing. Sumunod na mga araw, nagkabilangan na, ayun na, talagang sinasabi na ni Glenn Chong na, eto na, nagsalita na ang mamamayang Pilipino. Ipinanalo na si Pangulong Bongbong Marcos. Yun yung sigaw ni Glenn Chong dati Ano ho, mga bossing? Tapos ngayon, after 6 na buwan, siguro nag-aantay ng pwesto si Glenn Chong. Hindi napagbigyan. Baka bagsak doon sa pwestong yun. Baka hindi uubra. No, baka mahina para doon sa pwesto na yun. Or baka halata na merong plano doon sa pwesto na yun, mga kababayan. So, hindi nabigay. Di ba? 6 na buwan pagkatapos nun, iba na ang sinisigaw ni Glenn Chong. Ang sinisigaw na ni Glenn Chong, nandaraya na po o nandaya na ang ating Pangulo, mga kababayan. Akalain mo yun? Yung una, hindi nandaya. Nung hindi napagbigyan, nung tablado, kasi baka hindi pwede doon sa pwesto na yon, nandaya na hubigla, mga bossing. No? At isa na din sa sumisigaw ng hair follicle test, mga kababayan. Di ho ba? Kasi si Pangulong Bongbong Marcos masyadong metikuloso sa mga pwesto. Kapag ikaw hindi ka uubra, alis ka dyan. Pagka ikaw marami kang issue, alis ka dyan. Pagka ikaw na-issue ka doon sa nagbebenta ng posisyon, alis ka dyan. Pag na-issue ka sa sugar importation, alis ka dyan. Yung mga tamad na mga empleyado at hindi nagpe-perform ng maayos, alis kayo dyan. Mga naging vloggers na lang ho sila, mga kababayan. No? At ang unang ahon tinakbuhan, yung kampo ng dating Pangulong Duterte. Galit to sa Marcos Ayaw nito sa mga Marcos dito tayo. Kahit na ang sinisigaw nitong mga to kasinungalingan at walang mga ebidensya, dito tayo para makabawi tayo sa Pangulo ng Pilipinas. Para makabawi tayo dahil pinatalsik tayo. Ganon. So ngayon, ang usap-usapan daw, ayan na, style DDS, usap-usapan daw, no? Etong posisyon na to, ang gusto ni Glenn Chong, maging commissioner, mga kababayan, ng COMELEC. Di ba marinig ngayon lagi? COMELEC, 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 puro ganyan si Glenn Chong, mga bossing, paulit-ulit. Paulit-ulit. So ngayon, naku, iyak si Glenn Chong dito, mga boss. No? Balita po ng Inquirer, Look! Former COMELEC Ilocos Regional Director Noli Pipo takes oath as one of the newest commissioner of the poll body. Aray ko po. Yung inaasam-asam, sa iba binigay. A career official who served COMELEC for more than 31 years. Kung ganyan naman ho kahaba yung kanyang pagseserbisyo sa COMELEC, mga kababayan, siguro nararapat lang na sa kanya mapunta yung posisyon. Di ba? Pipo thank Chairman George Erwin Garcia for pushing for his appointment. Ngal-ngala na. No? Tingin ko ho, mga kababayan, sa susunod na mga vlog nila, ang sasabihin nila naku, ang inappoint doon sa COMELEC
para maging commissioner. Isang nagpapabayad. Baka ganyan na ho yung mga ano nila. Panigurado ho ako, sisirain nila to, mga bossing. Panigurado ako kung ano-ano ang pagsasasabi nila dito sa taong na-appoint. Tingnan nyo naman ho, pagkahaba-haba na din po ng itinagal niya ng pagseserbisyo sa COMELEC, mga kababayan. Di ba? Paano naman yung bagong papasok lang at nag-aasam-asam na maging COMELEC commissioner? Baka hindi talaga uubra. Kasi base po sa nakikita natin sa estilo ng gobyerno na pangunguna ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, kapag hindi mo kaya yung posisyon, sibak ka. Kapag merong mga anomalya, ang pangalan mo sa posisyon na yon, sibak ka. Baka talagang hindi uubra. O baka may naamoy ang ating Pangulo. Kaya hindi ibinigay kay Glenn Chong. Hindi po kasi pwede, mga kababayan, na porket, ikinampanya kita, yari ka sa akin, kailangan ako ang iupo mo dyan. Hindi ho pwede yun. Mga bossing, ayan, nagagalit na si Ma'am Trexie Villa, number 11. Kapag hindi pabor sa kanila, sasabihin nila, bayaran. Ano? Hindi porket, kami ang nag-cover nung mga campaign rally mo. Yung Semenay, di ba? Kaya kailangan protektahan mo si Buloyski namin. Di ba, Beauty? Hindi uubra po. Sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos yung mga ganon. Kailangan lahat patas. Pagka ikaw may nagawang mali, at kailangan i-oblo ka habang nililitis ka, ilalagay ka sa oblo. Mayaman man o mahirap. Ito po ay maganda, mga kababayan, lalo na doon sa mga kababayan natin na takot lumaban doon sa mga mayayaman o sa mga bilyonaryo na umaapi sa kanila. No? Kasi po, bibigyan kayo ng boses at pakikinggan po kayo ng gobyernong ito para ilaban po ang inyong karapatan. Hindi porket na sila tumulong kay Pangulong Bongbong Marcos para maipakita siya, no? Sa telebisyon, kagaya ng Semenay, aalagaan niya si Buloyski, mga bossing. Hindi porket running mate ka namin dati as a unit team, takip mata lang kami o hindi namin iimbestigahan yung mga anomalyang ginawa nyo nung panahon nung kayo ay nanunungkulan. Di ho ba? Hindi porket vice president kita nung tumakbo tayo, hindi namin masisilip o hindi iimbestigahan yung mga anomalya di umano sa confidential funds, mga bossing. Ganyan ho ang gobyerno natin. Patas sa lahat, patas sa mahirap, patas sa maliliit na kababayan natin. Hindi uubra yung mga mayayaman o mayaman kami, no? Mabibili namin ang desisyon. Sa gobyernong ito, mga kababayan, pantay-pantay lahat. Pagka ikaw sumablay, kahit bilyonaryo ka pa, oblo ka. Di ba? O etong kay Glenn Chong, kahit na sabihin mo na nakirali ka sa amin, hindi pa din ibibigay sa iyo yung posisyon. Di ba? Sabi ni Joel Salazar, bakit may lumalabas na 150 million daw? Batad sa mga pipirma para sa impeachment ni Sara. May nagsasalita ng ganyan. Pakinggan nyo ho yung mga nagsasalita ng ganyan. Lahat sila walang ibang sinabi kundi daw. Gamit na gamit nila yung salitang daw. Bakit? Mga takot hong makulong, mga takot hong malibel. Di ba? Kaya ang style nila, base po sa aming narinig.
Meron daw pong 150 million na ibinibigay daw po sa mga kongresista daw. Ako nga nagtataka ako doon sa mga nag-i-interview sa kanila Interview tapos sasabihin daw. 'Di ba? Kung ako ho nag-i-interview mga kababayan at ang i-interviewin ko sasabihin lang sa akin, sabi ni ganito, ganyan. Ganun ba? O sige, puntahan ko si ganito. Yun pala yung mismong may sabi. Pero lahat ho sila mga kababayan. Daw, no? Napaka-importanteng salita po sa kanila niyan. Daw. Para hindi nga naman makasuhan. Daw. Sabi ni ganito, daw. Hindi ko na po makita yung nagsabi sa akin. Ganyan lang naman mga style niyan no? Hindi ko na po makita yung nagsabi sa akin nakakalimutan ko na kung sino yung nagsabi sa akin Ligtas nga naman. 'Di ba kasi narinig lang. 'Di ba? Narinig lang. Pero ang totoo, nako, lumang tugtugin na 'yan. Gumagawa sila ng issue na takot sila na managot. Kasi walang mga ebidensya. Kasi walang mga patunay. Walang ipapakita na kahit ano. Sabi ni Lino Bravo, pag raw at daw, huwag paniniwalaan. Kasi mga bulaang propeta yan, daw at raw.